magbibiro. Kung gusto ninyo, bayan ninyo ang alas 6. 1 minute suspension. Kaya niya. Diba? Kasi sa Malacanang, panggabi yan eh. Kaya niya yan. Sila na mong pahinga. Hindi. Panggabi yan eh. Sa Malacanang, panggabi yan eh. Inaabot nga ng alas 4, alas 9 yan eh. Meeting. Nurse na yung lumakit. Ha? Ay, nurse. Kaya namin yan ng gamot. Kaya pa sabi niya. Bigyan niyo lang ako ng makakain ko. I come from a faraway place. Expensive to travel. Let us have a continuous hearing, maybe 5-10 days. And each hearing hanggang I'm good until 2 in the morning. I demand that kind of, kasi probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Every time that I am summoned here, it's expense. Hotel, pati aeroplano. Ngayon kung magsige tayo dito ba ganon, mamuluwi ako. I am living on my retirement pay. You would find them and you would kill them. Was that hyperbole, Mr. President? Not necessarily. Yung encuentro lang. Mr. President, in these times na rumuronda po kayo naka-big bike and you've had these encounters, how many persons have you killed, Mr. President? Wala akong With no hyperbole, Mr. President, would you know? Wala talaga akong
3-4. I'm so sorry. Yung direct talaga na encuentro. Yung mayor tapat din pagka-pulis mo. Hindi, that's not the job of pagkalala. Tapos nagputukan. Mabuti sana kung isang bagmang. Kung Armalite, and usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. So, humihingi sila ng tulong sa akin na kung anong isabi, pagsabihan, gano'n. So did you do that? Humingi ng tulong, tapos did you approach him to tell him what he's supposed to be? Doon lang sa sinabi nung kasama niya na 6 a.m. pa gising. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yun. Sinabi nung na baka low blood sugar na. So, ay hindi ko makain. So, nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya. Pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya.